Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Marcolita. Ang title ko po ngayon ay Wala daw West Philippine Sea. Marcolita said. Yan po ang title ko ngayon. Tatalakayin po natin ngayon itong sinasabi ni Marcolita patungkol dyan sa West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea. Marcolita said. Ay ikuan po natin yan, pabubulaanan po natin yan at isasite po natin ang Biblia, ang history at ang current events na mali siya dyan. At bilang ako po ay isang electrical engineer at isang mechanical engineer dyan po sa Pilipinas, license po ako. At nung ako ay kumuha ng electrical engineer board exam dyan po sa Piati, ako po ang top notcher dyan. Opo. April 1981, licensure exam ng assistant electrical engineer. Ako po ang top notcher dyan sa Piati with the rank of 87.25. Ang sumunod sa akin ay 85 point something. Hindi ko na matandaan, 85 point something. Kaya yung sumunod sa akin, kinongratulate niya ako. Sabi niya, Simon, tama ang hinala ko, sabi nga. Matataasan mo ako, sabi niya. Pero siya naman yung kinatatakutan ko, yung number 2. Taga Palawan, taga Quezon, Palawan. Ngayon ay sinasabi ko lang para patunayan ko na alam ko ang sinasabi ko patungkol sa engineering, na ang paglalagay ng bearing o ng posisyon ay kailangan mayroon kang reference, yung hindi gumagalaw at saka yung pinakamalapit. Yan po At patutunayan po natin na mali yung sinasabi ni Marcolita. Bagamat siya ay abogado at alam ko din na ay insiyan, bumabasa ng Biblia yan, ay palagay ko mapapakinggan niya ito o kaya ay ihatid niyo ito sa kanya para maintindihan niya kay Marcolita. Opo. Actually, yung sinabi po niya ay misleading po yan Kasi nung bandang huli ay wala daw sa mapa. Ay totoo naman yan. Pero hindi nangangahulugan po na wala yan o wala tayo niyan o para bang ang sinasabi niya hindi valid yung claim natin. Ay mali po yun. Ang katotohanan dyan ay wala pa sa mapa. Pero ang sasabihin ko naman, sa susunod na malilimbag ang mapa, kung ipiprint ulit yan, pag ilalaban na natin yan, lahat ng tao, lahat ng Pilipino sinasabi na yan ay West Philippine Sea, malilimbag po yan. Pag ililimbag na yung bagong mapa, malalagay na yan. Ay, andali lang naman ilagay niyan Hindi ba? Pero ang mahalaga ay sanction ba ng international law? Yan po ang kwan dyan Kaya wala po sa mapa yan kasi nga ay kailan lang ang Republika ng Pilipinas wala pang 100 years Hindi ba? Wala pang 100 years Kaya malamang ay hindi na ilaban yan o hindi baliwala yan. At saka wala pang kumakamkam noon.
O ay ang China noon, ang China, nauna pa nga yan kay Kristo eh. O, si si Confucius, nauna pa siya ng 500 years kay Kristo. Kaya, established na sila. Kaya yung lugar na yan ay kung tawagin ay South China Sea. Pero tingnan nyo po south ng China. Na tingnan mo ang mapa, totoo naman. Malayo na nga yan sa China eh. Ang katapat natin kung west at saka east ay Vietnam. Opo, Vietnam po. Pwedeng tawagin din yung lugar na yan na East Vietnam Sea. O pwede rin tawagin na West Philippine Sea. Pero hindi po malilito dyan kasi nga mayroong UNCLOS na inapurbahan lang nung 1980 ata. Mga 80s yan 82 ata yung UNCLOS. Yung EEC, Exclusive Economic Zone, na kung saan ay mayroong kang 200 nautical miles from the seashore. Ayan po. Kaya lahat yan, magti-claim na yan na itong dagat na ito ay sa amin. Ganun po yan. Totoo nga, nawala ng West Philippine Sea sa mga mapa. Kasi nga kailan lang ang UNCLOS At yun nga, dahil nagkakagulo na sa teritoryo o sa saklaw ng teritoryo, ay yan na nga. Ngayon, ito si Marcolita ay ipaabot nyo po, minimislead niya ang mga tao. Nasasabihin niya na wala. Mayroon po yan. Mayroon po yan. At yan nga ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna. Ay, nga pala, kahapon may nagsulat o nag-comment si Annie K3P. Ang sabi niya, maganda ang paliwanag ninyo. Sabi niya sa akin, nag-comment siya, ay salamat kako doon sa tinalagay ko kahapon. Ay salamat po, Ani 3KP. At sinagutan ko naman ay salamat po, sabi ko. O ito po sila itong gusto ko po silang pasalamatan na nanonood. Ay alam ko po na may nanonood kahit na 20 lang yan o 30. Ay basta totoo po, o at least maisishare din nila yan yung idea, maikikwento nila o maikwan nila, ibig kong sabihin, mailakad nila. Ayan po kung nakita nila na totoo, kung maganda ang explanation. Maganda po yung explanation ko kahapon. Hindi ko lang alam ano ang title ko kahapon. Yung nagbangayan si Marcolita at saka si Kainso. Talo ka ko dyan si Marcolita. Yun ang diniscuss ko kahapon. Ngayon naman ay ito nga, si Marcolita ay mali yung sinasabi niya. Pero ito muna sila, pasalamatan ko muna, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romir Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Kael Villar,
Rose Jack, Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estilian Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casle, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Rico Muobriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Lancaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka yun si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At sila po, nakikita ko, ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Bakit mali po itong sinasabi ni Marculita? Punta muna tayo dito sa dulo kasi dapat ito ang mauna eh. Ang mga lugar po ay napapalitan talaga ng pangalan. Opo, o kahit na yung pangalan ng tao o bagay, napapalitan po. Bibigyan ko lang po kayo ng example ha. Yung Istanbul ay naging Constantinople, ngayon ay modern day Turkey. Turkey na po ang tawag nila. Napapalitan po yan. From Istanbul to Constantinople to Turkey. Yung Askarga, dyan sa atin, ay ngayon ay Claro Emericto. Ayan, yung Askarga. Hindi ba? Napapalitan po eh. Yung tatay ko po ay nag-aral dyan sa Kwan, ay galing siya ng Tondo. Galing ako kanya ng Pritil Tondo. Ay tinatanong ko siya, saan siya dumadaan? Ay sa Askarga. Sabi niya, saan ka kako nag-aral? Ay sa Manila Law College. Sabi niya, wala akong makitang Manila Law College. Ngayon, nung iniskis niya sa akin, saan siya dumadaan, ay Manuel L. Quezon na pala eh. Yung Manila Law College, kasi nakita ko yung transcript niya eh. Graduate po siya ng law. Bachelor o yung law. O, LLB ata yan, aywan ko. Ngayon, ay Manila Law College, ay saan kako ito? Ay yun pala, MLQ na ngayon. Nababago po ang mga pangalan. Ayan po. Bakit sasabihin niya na, wala naman ka. Hindi po. Hindi ganun. Ayun nga, yung Askarga, nilalakad ko lang kanya yan. Ang layo din pala kako, tatay. Mga 1950. Yun, tinansya ko eh. Nag-aral siya dyan, kasi 8 years yan eh, to 10 years yan eh, yung abugas siya eh. 1948 siguro hanggang 1952. Ganun po yan. Hindi lang kasi baka, kasi yung panganay namin, 1955 yun eh, pinanganak eh, ay may asawa na siya. Hanggang 1954, oo. Ganun po yan. Yung Dewey Boulevard po ay, ngayon ay Rojas Boulevard. Ayan po para patunayan ko lang po na walang permanente po na pangalan ng lugar. Kasi nababago po yan eh. Ngayon, sa engineering point of view po, ay ako po ay isang engineer. Ngayon, pag maglo-locate ka, halimbawa, ikaw ay nagna-navigate sa karagatan. Mayroon po akong ka-eskwela eh na naging kapitan.
Ang sabi niya sa akin, alam mo kanya Simon, pag nasa distress kami, yung may bagyo, oras-oras kanya tumatawag kami doon sa may-ari ng barko at saka doon sa agency na nagpaalis sa amin. Bakit kako? Ay simple ay kung lulubog na kami at nilalagay namin kanya ang bearing namin, sabi niya. Ay naiintindihan ko naman yan. Kasi piloto siya ng barko, ako naman ay engineer naman ako. Ganun ba kako? At sa pagbibigay po ng bearing, sinasabi nila saan sila malapit na pier o country. At yan nga, sasabihin ba niya kung naandyan sa malapit sa Palawan o dyan sa Zambales, sasabihin ba niya na, malapit ako kanya sa China, ay hindi, ang layo na niyan mawawala yung magre-rescue sa kanya. Dapat kung ano ang malapit, kaya nga tayo mayroong lighthouse Hindi ba? May lighthouse tayo, kaya yun ang reference. Kung ano yung natatanaw mo na lighthouse, sasabihin mo, ito, malapit ako sa lighthouse. Hindi ba? Yung parola, hindi ba? Lahat po ng lugar na daungan ng barko, may parola. Bakit sasabihin ito ni Marcolita na walang West Philippines ay magre-reference ka nga doon sa country Nawawala ka o kaya ay sinasalanta ka ng bagyo o dumadaan ka, simpre ilalagay mo yung bearing mo. Hindi ba? At hindi mawawala yung country na Philippines kung diyan ka dumadaan dyan. Bakit magre-reference ka sa China na ang layo nun? 1,000 nautical miles po yan ang layo ng China. At hindi pa nga yan ang malapit Ang malapit, Vietnam. Yung nga sinabi ko, east ng Vietnam ay Philippines. Malayo po yung kwan. Kaya nga tinawag nilang south na Nasa south na sila South China Sea. Ang pinakamalapit sa atin, yung isla nila na Hainan. Nasa 800 nautical miles yan dyan sa Luzon. Yung seashore ng Luzon. Ayan po ang pinakamalapit. Pero malayo na yan. Yung 800 nautical miles, malayo na. Ay ang ECC naman ay binigyan ang bawat country ang UNCLOS, binigyan ng ECC. Yung Exclusive Economic Zone. Na kung saan, from the seashore, mayroon kang 200 nautical miles. Nasa iyo yun. Eksklusibo sa iyo. Kaya nga sinabing exclusive na i-develop mo yun kung mayroong mga kwan dyan, mga mineral, kasama na ang isda. Hindi ba? Mineral din yung isda kung may langis, i-develop mo. Makipagkontrata ka sa kumpanya ng langis. Yan po, kaya nga exclusive Ay si Gloria Macapagal-Arroyo naman, niloloko lang ang Pilipinas yung exclusive, para makalusot siya, research ang tawag niya. Ng seismic pa ang ginawa niya. Seismic research dyan sa West Philippines Ay kalukuhan nga Ganun po kasama ang tao. Niloloko lang ang word. Pinapalitan lang ang word. Yung exploration ng langis o pag-research sa langis ay ginawa nilang research o study sa seismic, yung lindol. Anong pag-aaralan mo yan sa lindol? Hindi ba? At saka ito naman si Duterte ay sinabi niya, hayaan mo na yan. Sabi niya, hayaan na natin yan. Tubig lang yan. Sabi niya tubig lang. Ayun nga niloloko ang mga tao. Hindi ba? Kaya nga ako ay nagbablog dito para sabihin na ito rin si Marcolita, niloloko lang ang mga tao. Sabi niya wala. Ay, ikwan mo linawin mo walang mapa. Iyon, paniwala ako dyan. Pero kahit na walang mapa yan, existing po yan. Yang West Philippines wala lang doon nakasulat o walang mapa. At inuulit ko nga, sa susunod na malilimbag yan, pag sinasabi na ng mga bata, ng lahat ng mga tao ng Pilipinas ay West Philippines yan, ililimbag yan sa muling paglilimbag, hindi ba? Naandun na yan. At sisikat ito si Marcolita.
Kasi nga ayaw niya eh. Wala daw eh. Kalukuhan po yan. Tatanungin ko po kayo, Marcolita, kung maglalanding ang Iloprano diyan sa airport natin diyan sa Ninoy Aquino International Airport, ano ang ginagamit nilang reference na distance? Hindi ba Ninoy Aquino, hindi ba? Bakit gagamitin nila ang China? Ang layo niyan. Hindi ba? Kaya mayroon yan, mayroong West Philippine Sea. Kasi may Philippine mayroon bang dagat? Mayroon, may sea. Mayroon bang west? Mayroon. Tumayo ka, Marcolita, sa kalye. Tumayo ka. At humarap ka sa norte. Humarap ka. Ang kaliwang kamay mo ay west yan. West ang tawag dyan. Ngayon, ay kung ayaw mo lang west, ay putulin mo ang kamay mo para walang west. Hindi ba? O walang norte o walang east. Ganun po yan. Hindi mo maaalis ang west. Kasi nga ay may lubugan ng araw eh. May araw ba? Ay mayroon. Tanggalin mo muna ang araw para matanggal ang lubugan ng araw. Ang west po ang lubugan ng araw. Ay ang daming kontradiksyon ito si Marcolita eh. Bakit mawawala yung West Philippine Sea? Naandyan lang yan. Kaya lang hindi nasusulat sa mapa. Opo. Punta ngayon tayo dito sa natapos ko na yan po, yung engineering point of view, yung position mo, nilalagay mo yan, ay ginagamit mo ang non-object o yung hindi gumagalaw. Dito ako, malapit ako sa monumento ng Rizal. Ganon po yan. Naandito na kami, malapit sa Lunita, sa monumento ng Rizal. Ganon po yan. Para maintindihan. Ngayon, ayun na nga, paulit-ulit na lang ako eh. May Pilipinas, may dagat naman dyan, may west naman dyan, hindi ba? Kaya hindi pwedeng mawawala yan. Ay winawala-wala lang ito ni Marcolita eh. At may nakausap po ako na isang pantas noon na bumilib ako sa kanya. Nagtalo kami. Bata pa ako noon pero hindi ko na siya muling nakita. Ang sabi niya, alam mo kanya Simon, pag may tawag, mayroon yan, sabi niya. Pag may tawag, sabi niya, mayroon. Kung mayroon ding bagay, may tawag dyan, sabi niya. Kung mayroong bagay, may tawag dyan. Pinaliwanag niya sa akin, totoo talaga. Totoo. Ikaw kanya, hindi ba existing ka? Sabi niya, may tawag sa'yo, Simon, sabi niya. Ang pinag-usapan kasi namin noon, yung multo at saka yung eclipse. Nung bata kasi ako, ang daming eclipse eh. Nagtalo kami. Ay, mayroon yan kasi nga may eclipse. May multo? Mayroon yan kasi may tawag, sabi niya eh. Ikaw kanya, hindi ka pa isinisilang, ay iniisip na ng tatay mo kanya kung ano ang tawag sa'yo. Ganun po yan, sabi niya. Ay ngayon, ay bakit sasabihin ni Marcolita na wala daw West Philippine Sea? Hindi ba? Ay, hindi ko alam kung naggagaguhan lang siya eh. Bakit mawawala yan? Punta na po tayo sa mga Bible verse, Hebrew 11 verse 3. By faith, sabi po ng Hebrew, we understand that the words was framed by the word of God. Ayan po, hindi ba? Ang mundo po ay ginawa galing sa wala, sa salita lang po, sa salita ng Panginoon. Ulitin ko lang po at may idea po ako dito. By faith, we understand that the worlds, itong mundo, o itong universe, were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Wala, hindi ba? Pero nung binanggit na let there be light, nagkaroon. Hindi ba? Ngayon ay
ay nagsisimula po talaga sa word. Ngayon kung ito si Marcolita, ayaw niyang sabihin na may West Philippine Sea, ay sasabihin ko na po na tanga siya. Kasi ang linaw po hindi ba? Nagsisimula po lahat sa word. Itong mundo ay ginawa sa pamamagitan ng word of God. Wala ito dati ay ngayon, ay bakit ay ang West Philippine Sea ay naandyan na yan? Bakit ayaw mo lagyan ng pangalan? Hindi ba? Ayan po. Hindi ba? At parang pinagbabawalan niya, natawagin natin yan. Ay nag-uumpisa nga kaya nga maisusulat na yan sa susunod na ipalimbag ang ang mapa ng Pilipinas malilimbag na yan. Kasi nga sinasabi na ng mga tao, sinasabi na ng mga bata na yan ay West Philippine Sea. At di ililimbag na yan? Hindi ba? Ay bakit ayaw niya? Wala daw kanya, kumuha kayo, ay wala nga. Pero nga, ay ito nga ang word nga ang mundo. Wala nga pero nung nagsalita ang Panginoon, nagkaroon. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Marcolita, INC ka pa naman. Ako marami akong natutunan sa mga INC. Opo, hanggang ngayon, ginagalang ko sila dahil yung mga paliwanag nila ay pinupulot ko din yung iba. Opo, kahit na born again ako. Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made, and the stars by the breath of His mouth. Ayan po, na-establish po sa pamamagitan ng salita. Ay bakit ikaw, Marcolita, ayaw mong sabihin na may West Philippine Sea? Ay i-establish ka natin yan Hindi ba? Kalukuhan yan. Ay ito nga by the word of the Lord, the heavens were made or established. Ayan po. Kailangan paulit-ulit yan nasasabihin ng mga tao para ma-establish po yan. Ay ikaw naman, Marcolita, ang gusto mo, ayaw sambitin. Mali yan. Kung nag-aaral ka ng Biblia, lahat po ay nanggaling sa Word of God. Out of nothing nga nagkaroon ng mundo. Bakit? Ay sinambit. Nasa John din yan. In the beginning ay was the Word, and the Word was with God. Hindi ba? Without the Word, ang sabi po doon, without the Word, nothing was made that was made. Ayan po, walang nagawa kung walang Word At yan nga si Jesus Christ, hindi ba? Pati nga si Jesus Christ, Word lang yan Kaya siya ay nanggaling sa Ama, hindi ba? Ito po ang, kaya taksil po yan ganyan Ako tatawagin ko po yan na taksil. Opo, kung nagbabasa po siya ng Biblia, alam niya itong Numbers 32 verse 23. Babasahin ko lang po at bibilisan ko na dahil kulang na ang oras. Ito po ito po yung mga Israel na sinalakay nila ang lupang pangako. Ayun kinongker nila yan at nakongker nila yan. Pero may kasunduan sila, yung lahat ng tribo, lahat ng Israel, kasunduan nila po sa Diyos yan pati Diyos kasama yan, na kung may kinukubkob na isang tribo, tutulong yung kabilang tribo. Aalis doon sa nila, kasi pinaghati-hati po nila yan Pinaghati-hati na nila, ikaw tribo, diyan ka, ikaw diyan ka. Ngayon, tutulungan nila kung may tribo na kinakamkam nung kalaban nila. Yun po ang kasunduan nila. Ayan po. Kaya sasabihin ko ito na traitor ito si Marcolita. Dahil nga dito sa verse na ito, Numbers 32 verse 23, then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of obligation to the Lord and to Israel. Ayan po, may obligasyon sila natutulungan yung kapwa nila Israel.
Yan po ang kwento dyan. Pwede na kayo kanyang babalik kung natalo nyo na. Di ba? Yan po ang sinabi. Then, when the land is subdued, kasi nga sinasala kayong isang tribo tutulungan nila. When the land is subdued before the Lord, you may return. Ayan nga, babalik ka na dun sa lupa mo o dun sa teritoryo mo na ibinigay sa iyo. And free from the obligation to the Lord. May obligasyon sila sa Diyos Hindi ba? Unto the Israel. Sa kapwa nila Israel. Ayan po. And this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan po ang sinabi sa kanila. Pero pwede rin natin ito na iugnayan sa Pilipinas. Kasi nga, ay naniniwala naman kayo sa Romans 13 Si Kibuloy, yan ang ginagamit at saka ni Duterte. Romans 13, obey governing authority because there is no authority that is not established by God. All authority that exists now is established by God. Yan po ang Romans 13. Kaya tayo, may authority din tayo o ang UNCLOS. Kasi ang UNCLOS ay established po yan ng buong mundo. Ngayon, ay ano ang mangyayari kung hindi kayo sumunod? Ayan po. Kaya nga kako, ito si Marcolita traidor ito sa bansa. But if you do not do this, ayan po, ano po yun? Pag hindi nyo tulungan yung kapwa nyo Pilipino, but if you fail to do this, sa ibang version, but if you fail to do this, you will certainly sin against the Lord and be assured that your sin will find you out. Ayan po nakasulat, hindi ba? Kasalanan pala yun na hindi mo tulungan ang kapwa mo Pilipino. Kasi nga establish ito ng Diyos yung gobyerno natin. Hindi ba? Tanungin ko po ito si Marcolita. Bakit ayaw mong tawagin na West Philippines yan? Hindi ba? Kalukuhan yan. Ulitin ko lang po para maidiin sa ating isipan. If you do not do this, sabi po ng Panginoon, yung tutulungan mo yung kababayan mo, if you do not do this, you will certainly sin against the Lord. Kasalanan po yan. Ayan, ang linaw naman po, di ba? And be assured that your sin will find you out. Yan po ang sabi ng Panginoon. Build cities for your little ones, sa mga anak natin, di ba? Gagawa daw tayo ng mga cities. Unfold, kulungan, kulungan for your flocks. Yung mga alaga natin, mga hayop. And do what you have promised. Di ba? Congressman ka, simple, nag-oath of allegiance ka sa sa gobyerno ng Pilipinas promise po yan Ay bakit kakampi ka ngayon sa China? Sasabihin mo na wala. Hindi ba? Walang West Philippines Ay traidor ka. Hindi ba? Ayan po. Lahat po, history, Biblia, binanggit ko na po. Binanggit ko na. Sige po, at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po, mga kababayan, mga minamahal, ay may naintindihan tayo o nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. Hindi ba? If you fail to do this, ayan nga ang ginamit ni Kibuloy hinamon niya si Ontiveros debate tayo. Sabi niya hindi ba? Biblical po yun if you fail to do this, ay bakit naman papasahihan ka? Si Kibuloy, bakit papasahihan ka? Bakit bibigyan ka ng iloprano para sunduin ka? At sabi ni Kibuloy, if you fail to do this, mga security escort atay. Ang gusto niya i-escortan siya. Ay naku po, ang dami niyang hinihiling. Mahigit pa ata sa 10 utos yung hinihiling niya if you fail to do this, sabi niya kay Ontiveros, debate tayo. Sabi, ay bakit didibatihin ka? Ayaw mo nga mag-attend Hindi ba? Natatawa nga ako Pero hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal, kulang po ang oras natin. Ayaw ko po kayo na gambalain na more than
30 to 35 minutes. Kaya nililimit ko lang po, ano. O sige po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.